Good morning guys. Ayan. Kapal na ng snow. Tama ko sa Jeremy. Need nang magpapalit ng winter tire. Pero naka all season naman ako kaya safe naman. Yan. Tapos na kami magpapalit ng gulong. Dad kami saglit lang ng superstore. Wala na kasi akong harina sa bahay. Tsaka yung toothpaste. Saglit lang pala yung sa gulong. Hindi masobrang saglit. Parang inaabot din kami ng 40 minutes. Lamig. Nanunuot na yung lamig ah. Wala ka ng blueberries. Ba nakasale siya? $2.99 nakakuha pa. Okay, so yung blueberries for $4.25 ba? Yung malaki to last na pamili namin nasa almost $8. Pero per ano lang siya. 1 per customer. Asparagus. Meron silang balimbing oh. Parang nakakatakam. Nakakatakam. Bayabas din. Ito ewan ko. Yung presyo mo nabili ko last time. Mapait. Hinog siya pero mapait. Ito malilit pero $1 each. Ay, si Jeremy no, gininaw. Lamig na yan no. Yung jacket na yan, kay daddy pa niya yan. Ang tagal na nasa Korea sa daddy niya yan. Ay, nasa kanya. Tibay eh, hindi nagbabago yung ano eh. Tsaka yung kapal eh no. Ayun, yan yung amin na pamili. Kuha ako ng harina. May gatas pa tayo diba? Let's go. Sweetened banana chips. Sweetened banana chips. Sarap kaya yan. Di ba ka eh. Meron na bibili sa Seafood City. Talagang banana chips ah. Dali lang tayo dun. Ano? Gusto mo tikman? Tayo. Harina. Hindi kami nagdala ng cart kasi sabi namin yan, konti lang naman bibilhin. Toothpaste, harina. Nakita namin tong bigas. Wala na nga pala kaming bigas. Mamaya na nak, pag magbabayad na tayo. Or gusto mo ako na lang ikot, antay mo ako sa may counter. Sure ka, kaya mo yan? Dali mo na doon ka na sa may gilid ng counter. Total harina na lang kailangan ko eh. Tsaka ko pala sausage pang breakfast. Wala na, hindi na ako makakaikot. Sa bagay, next week naman mag-grocery talaga eh. Yung importante lang. Akin na yung basket. Mabigat. Ito. Ayan, antay na lang na ako karga-karga. Wala kaming cart eh. Nakagandahan dito kay Jermaine talaga eh. Ayaw na ako pinagbubuhat nun eh. Labubu. Ayan, yan lang naman. Tapos harina na lang. Ito yung harina. Ako na magbitbit ng iba. Ay, yung bag natin, dala mo. Ayun nga, yung bag natin. Ayun pala. Matatandaan talaga. Malilimutin na ako. Hawak ko, di ba? Nilagay ko ba dyan? Ayan dyan. Thunders na, malilimutin na. Kuha ang harina kasi gusto kong gumawa ng ano. Tinapay or ng puto. Ito na lang siguro. Yun, bahay na kami. Mas may talaga itong buko eh. Tatanggal doon sa pagkakatali. Ay, sumunod. Si Jermaine umakyat. Antok na antok eh. Sabi ko, sige matulog ka na muna. Tagal din namin. Abot din kami 1:30 na. So yun. Kablay ko toothpaste. Kasi Habi nag-request ng ano. Gusto niya nung avocado smoothie na ginagawa ko. Yung nabil namin sa last time sa Chalo. Naubos na. Kaso ito hilaw. Kailan pa to eh. Gusto niya today. So bumili ko ng ganito, yung frozen na pang smoothie. So gawan ko siya ng turon pang merienda niya. Dapat puto pero hilaw tong ano, yung itlog, yung salted egg. Kailangan pa siyang i-boil. So baka bukas ko na lang gawin to.
turon muna gagawin ko. So, yun ang mga nabili ko. Nilagay ko nitong bulaklak ng saging. Tapos makapagmunggo mamaya. So, ito mura to eh. Masarap to ihalo sa yogurt o kaya sa chia seed. Tapos, ito, sushi. We'll see kung anong gagawin ko dyan. Pang backup lang ba. Toothpaste. Tortilla wrap. Ito, masarap to sa ano. Ang nakalimutan ko, yung lettuce. Kasi masarap to, may lettuce, tsaka chicken. Bagay, may spinach naman ako. Pwede spinach dyan. Tapos, lumpia wrapper. Garlic. Saging na saba. Frozen veg. Edamame. Tapos, bumili ko ng beef shank. Cut up na siya. So, baka magano ko, either nilaga or kaldereta pang baon nila bukas. Giniling. Tapos, bangus. Boneless bangus. Pero hindi siya marinated. Ako na magmamarinate. Basa filet. Bumili ko ng dim sum. Dumplings. Para sa mga gabi na busy. So, ito na lang. Tapos, konting stir fry noodles. Okay na. Pang mabilisang pagkain. Bumili ako ng persimmon. 5 piraso lang. Mahal kasi. $1 each. San liit. Dahil nga like sabi ko last time natapon ko. Sayang kasi ang pait nung isa. Ang ganda. Laki-laki pa naman niya. Pero mapait. So hindi namin nakain. Talong. Cucumber. Green beans. $3.99 a pound. So mas mura kaysa yung last time. Yan lang. Tapos Hansel. Tsaka kopi ko. Ayan pala langka. Meron pa pala rito. Nakabili kami ng bigas, spaghetti, pang roasted potato, harina. Para nga dapat sa makapag-bake. May saging kasi ko dyan. Baka gawin ko rin banana bread. Tapos cornstarch. Luto na yung turon. Malapit na rin si Habi. Mga 5-10 minutes dito na. Sakto medyo malamig na to pagdating niya. Ayan na siya. Lamig. Pagod. Ito na. May nakaread na merienda mo. Avocado. Turon. Tsaka toothpaste. Bag. Di ba kami tutod na? Hindi ko pa naiakit to eh. Pagod ba? Pagod. Kaya nakaready na tong kanyang merienda eh. Kasi busy sila. Morning guys. Ayan. Physical Asia. Kaya na may pinapanood ako na palabas. Parang na-bored ako. Kaya nilipat ko. Panoorin ko tong Physical Asia. Lagi lumalabas sa Facebook to eh. Wala rin kasi ako magawa dahil solo ako today. Last week naglinis naman kami ngayon. Wala na masyadong liligpitin dahil wala naman masyadong kalat. Yung dalawa, yung magkuya, nagpunta sila sa nila dun sa Pokemon na event. Diba nagbebenta sila every month ng mga cards. So meron silang invitation sa Arcadia ata. Parang recreation center, something na ganun. Sabi ko sige gamitin lang yung sasakyan para kasi ang dami lang dala eh. Meron silang box, meron yung display ni Jonas. Pag makakuha ako ng clip nung pwesto nila, hingin ko kay Jonas kasi nagbablog din siya eh. Meron siya yung Pokenas yung pangalan niya sa IG. So nagpo-post din siya ng small na video niya. So tingnan ko kung makakuha ako ng konting clip para dito. So for now ayan, dahil nga maya para may merienda sila ng yema na biko. Ube, biko, yema. Tama ba? Hindi ko alam basta yun. Biko flavor siya. Ube flavor na biko. Tapos meron siyang yema on top. So ayan, kanina nagsaing na ako ng malagkit. Ano lang naman yan eh. White sugar, gata, yung ube flavor. Yes, yan. Hayaan ko lang siyang kumulo ng husto. Kakalagay ko lang eh. Sakto yan mamaya pag uwi ni Habi. Kasi pumasok siya ngayon. Sabi nga baka daw hanggang next week may pasok sila ng Sabado. So yung biko, halos na siya. Halos tapos na rin to.
Niinin ko na lang ng gusto para ma-incorporate ng gusto yung lasa. Tsaka na siya yun, nagdidikit-dikit na. Kaya almost done na yan. Yung para naman sa yema ito, naglagay ako ng condensed evap. So mga 1 cup ng evap, tapos kalahating lata ng condensed, tapos 2 egg yolk. So ginagawa ko, minimix ko muna siya sa ganito para mahalo ng gusto yung egg yolk. Tapos i-strain ko siya sa saucepan. Tsaka ko siya lulutuin slowly hanggang sa mag-thick. So yan, nasala ko na yung pangyema. Ayoko kasi na may ganito para hindi siya lumpy. Kaya pag nag-ano ko, sinasala ko talaga. Tapos pag nag-thick na siya, itatap ko lang siya sa may biko. Tsaka ko siya i-bake. Kahit siguro ano lang, bake ko lang siya ng 15 minutes para lang maluto yung ibabaw. Tapos yan, yung yema continuous lang ang ano ito. Halo lang ng halo. Kasi mabilis siyang mag-thick. Pag hanap na yung lapot nito, tsaka mo na siya transferred sa may biko. So yan, ready to bake na siya. Pag lumapot na, transfer lang sa ibabaw ng biko. Tapos bake mga 15 minutes. Pwede mo siyang mas mabilis i-broil. Kaya lang kasi pag broil, bilis umusok nun eh. Kaya iniiwasan ko yung broil dahil nga sensitive yung smoke alarm namin. Kaya regular bake lang gagawin ko. Yan, tapos na. Hindi ko siya na-rotate right away. Brinoil ko siya na after ko i-bake ng 10 minutes. Ginawa ko, nag-broil ako ng 5 minutes para medyo mas magtusta siya sa ibabaw. Kaya lang ito mas nagluto ng gusto, hindi pantay. Hindi ko siya na-rotate kaagad. Pero okay lang. Yan ay magkuya. Kasi mga gamit niya. Tagal nung ano nyo ron ah. Maghapon talaga. Ano kasi guys nag-start? 10. Ano namin ng 9. Chick-fil-A. Buster Bar. Pabilis daddy nila eh. Tsaka yung milkshake. Tsaka milkshake. Nagkikrave ata sa daddy mo. Buntis si daddy mo. Gusto yung matatamis tsaka malamig. Blood now. Kala kumain na kayo, ba't nagbili pa kayo nito? Sarap eh. Sarap? Sarap talaga? Sarap ng price nun. Sarap? Ng price. Price. Bakit? Kitang-kita sa mukha nyo, sarap na sarap eh. Walang alat yung yung price nila. Ano to? Nuggets. May milkshake din? Hindi, Ba't yung padumilis daddy mo? Hindi, baluto lang. Ang layo nyo nga pala. Wala na, ubus na kinita mo niyan. Napunta na sa pagkain. Mahina ba ngayon, malakas? Lumakas mo muna eh. Muna pa. Nakahabol-habol pa. Hindi, ayos pala kahit pa paano. Sulit ang pagod? Hindi. Mga dami akong nakilala doon. May ka makapagchismisan eh, no? Oh. Uhulog pa. Lou, kung meron kang ikinagulat sa mga numero, meron nga ba? Isa siguro, yung temporary resident plan levels for 2026, binaba nila ng malaki by a large margin yung international students. Nangalahati ito according to some estimations in the news. And malaki yung binagsak niya from the perspective of absolute numbers and proportional. Pero yung titignan kasi natin dito, in 2025 ba, yung number na binigay na allocation for international students, nagamit ba yung mga slot? Ang totoo dyan, Rhea, hindi. So, in a sense, if you look at this politically, it was a low-hanging fruit from the perspective of the government. Kasi meron pa rin public perception na ang daming temporary residents in Canada. Workers na aalis sa 2026 at 2027 dahil paso na yung kanilang mga permits. But at the same time, doon din sa report niya, sinabi niya na may yung TR, mga temporary residents, may pathway to permanent residency. Ibig sabihin pa, gagawin silang prioridad. Kung nandito ka na, skilled at medyo settled ka na, meron kang pag-asa towards permanent residency. So may mga pararatingin sila, may mga pauuwiin din silang sinasabi. Paano dapat tignan ito, Lou?
it's a numbers problem. That's number one. Number two, this is political communications. Kasi at the end of the day kasi, meron kang, let's say, 100 places. Pero merong 100 spot na. kandidato around 300 na nandyan na gusto mag-vie for the 100 slots. Meron ng Habot ng 90 plus fundamental thousand ang assumption sa i-grant kanilang nila. pressure na uuwi yung mga mapapasong permit. Diba? So, inassume nila yun. Fair. Hindi na siya problema ng IRCC, problema siya ng CBSA. That's another conversation kung paano nila i-enforce yan. Let's assume na umuwi yung 100 out of the 300. You're still left with 200. 100 pa rin yung slots. Slot. Ang question dito, Pag-aagawan nila. ipa-prioritize daw yung mga temporary residents. Usually yung mga skilled Ibig sabihin talaga ang nito, maiiwan we dyan. will Tsaka see yung trends from 2024-25 na ang focus ng Canada for its immigration program is to keep the talent it wants from the existing pool rather than drawing from outside Canada. So in other words, yung mga candidates for si ano. Kakatas na namin manood ng ano eh. Bloodhounds. Bloodhounds Omni News. Omni News. Yeah. Bloodhound, sinimulan namin yung kahapon. Tinapos ka agad. Apat. Walong episode. Oo, episode lang. Pero maganda. Maganda siya. Yun. Nanonood nga kami ng mga news ngayon. Tsaka it's Saturday night. Yan, pagod kang hina. Pasok sa kangina ako naman. Pasok. Back to work na. Dahil kangina magsalang ako rito. Anong oras na sila nakauwi? Siya medyo maaga. 1:30 nag-out na. Nag-out na kami. Pero tumating din ako mga 2 na rin yata. Pero maaga pa lang dito na ako. Nanonood lang ako maghapon. Kasi wala naman yung gagawin. Ganun din ako pag pag day off ko lang tapos wala. ako lang mag-isa, wala yung mga bata ngayon no? Oo. Nagbenta nga ng Benta mga ng mga cards. cards. Gabi na nakauwi. Pero yun. Enjoy naman sila eh. Kahit naman maghapon sila, enjoy naman sila sa ginawa nila. Nagdala sila ng Chick-fil-A ba yan? Actually, first time namin na-try. Parang ilang buwan na rin yung Chick-fil-A dito sa Calgary eh. Pero ngayon pala nakabili. Kasi haba ng pila lagi doon, ano? So, Dahil nga pinagamit ko yung sasakyan sa kanila. Kasi nga ang dami nilang bit-bit. Kaya yun, sabi nila daan daw sila. Sige, daan kayo. Tatry daw din Chick-fil-A. may pabuya siya na. Ganun naman yung mga yun eh, Nuggets. yung maano sila. Kahit papaano eh, galante yung dalawa na yun eh. Kapag kumita ng kahit papaano, ayan, nakakaalala talaga bumili ng pasalubong. Yun nga, nag-uwi sila ng nuggets tsaka fries. Masarap yung fries din, ano? Tsaka yung sausawan. Alam kagad niya kung ano yung mix ng sausawan eh. Sabi, sarap mami, ang sarap. Mayo, mustard, ketchup, Honey. Alam kagad eh. Malupit yung panlasa nito eh. Syempre naman nagluluto kahit papaano. So, yun nga, nanonood kami ng Omni News. Yun naman usually namin pinapanood pag mga tungkol dito sa Canada, ganyan. Mga bali-balita. Napanood namin yung budget ng Canada. Oo. Nirelease na nila. Ngayon Napakatagal lang na. release. Simula nung naupo si Carney, sabi niya, ilalabas niya na, nag-summer break, kung ano-anong break na pinagagawa, fall na. Ngayon po na-release nalabas, halos 1 year na. Laki. Sobrang laki. So, wala naman tayong magagawa kasi yun yung budget nila, di ba? Kaya lang, syempre, kinumpara nila doon sa mga previous na budget, sobrang laki daw. Kaya lang, pataas naman talaga ng pataas ang Dahil nga sa immigration din, di ba? pataas ng pataas ang mga pangangailangan ng gobyerno rin talaga. So, Dahil dumadami yung tao. dumadami yung tao. So, yun nga, yung immigration din, number 1 din nilang diniscuss is tungkol sa pag-cut ng mga Temporary worker. tsaka sa student. ang malaki. Sa student ang malaki, no? Kalahati ka agad. So, hindi mo na sila kukuha within 2. Kaya lang, kung alam nyo na... Numbers nga lang daw yun eh, numbers. Kung nandito kayo sa Canada, alam nyo na kung ano talaga yung kalakaran ng mga ganyan. Kasi, yan yung pabago-bago, within a couple of months, palit uli ng ng mabilis policy. magbago yung mga policy. Pero gaya nga niyan, pabor naman sa mga temporary worker na Okay, nandito mga na. nandito na lalo na yung mga skilled.
Kasi nagkaroon, mas umano yung ano ng PR pathway. Mas papaboran nila yung mga nandito na. Kaya lang, ang magiging problema lang is yung qualification. Kailangan pasok do sa category nila. Tsaka kumbaga, talagang yung kailangan ng Canada. Yung ano mo. Sabi Yung nga line nung immigration lawyer is kunyari 300, kailangan lang 100 slots. So, yung mga titira doon, mapapauwi na, parang ganun. Mawawalan. Hanap sila ng ibang ano, Mawawalan pathway. sila. mawawalan Pero sila gaya ng nga yung sabi pathway. nila, na-restore naman daw yung PNP. Kasi nung last year, nabawasan yun di ba? Bumagsak. Binalik naman nila yun. May nadagdagan. Kaya kahit pa paano, marami nang pwede mag-apply. Kasi nga, sabi nga nila, ipa-priority raw yung mga nandito na. Nandito. Swerte. Sana nga yung ganun Which na. hindi naman sasabi namin Okay lang na Oo. maghigpit sila sa immigration. Yung parating. Yung mga parating. Pero yung mga nandito Pero na yung mga nandito, bigyan nyo na ng chance yun maging Oo. ano man na status nila. Kumbaga, Kasi let's say, kung 3-4 years na silang nagtatrabaho rito, nakapag-contribute na yun eh. oo, kumbaga yung pamilya nandito na iba, nakuha na yung pamilya. Kumbaga kahit pa paano contribute na sila sa economy ng Canada. So kaysa maghigpit sa lahat, why not yung mga papasok ang higpitan? Tapos yung mga nandito nabigyan ng chance. Ang ayoko lang marinig yung kagaya ng mga sinasabi ng mga ayoko naman maging racist pero yung mga Indiano, tagal ko na dito, nag-work ako, tapos ninyo ano kaagad sila yung mindset nila kaagad, maging permanent resident ka. Kahit yung mga student na nga di ba? Yung mga foreign Iba student talaga yung mga lahi nila Parang kaagad nila. Siyempre, sino ba naman ang ayaw? Kaya lang, pinipilit nila na parang sila ay priority. Ay, priority Siyempre, sila. ilan yung mga nag-a-apply? Ang dami nag-a-apply. Sabi nga, kahit sabihin mo dagdagan, gawing taasan yung pinaka, nila. Ang tawag mo doon? Yung kukunin na PR. Kung ilan naman yung nag-a-apply, daang libo din nag-a-apply. So, ang hirap din. Talagang pipiliin ang gusto yan. Tsaka sana nga magkaroon ng ng equality na kunyari, sabihin na natin, sabi nga numbers game. Kunyari 100% 100 na slots yung kailangan. Sana gawin nila 20 sa ganitong lahi, 20 sa ganitong lahi, 20 sa ganitong bigyan nila ng equality para hindi yung I-allocate nila kung saan. hindi yung magkakaroon ng eto, marami kasi itong lahi na to, sila na lang papasukan natin lahat. Parang ganoon Kasi nga yung iba nakakaupo sa pwesto. Yun ang mahirap. Mga connection. Siyempre, napa-priority. Meron nga ako napanood sa sa Facebook si Kabayan daw. Ilang taon na? 12 years. Yeah. 12 years na sa pagiging cook sa isang restaurant. Tapos naibenta yung Ngayon yung restaurant na Canadian kasi yun may-ari. Ginawa niya, binenta niya na. After nung pandemic, binenta na. Ang nakabili ngayon itong Indiano. So, alam niyo na, syempre, nung unang taon daw is okay naman. Maya-maya, binabawasan na ng oras dahil kailangan daw magbawas ng oras dahil hindi naman busy. After a week. After a week lang pala yun, Sinabi na magbabawas at wala kang nag-hire ng Maya-maya, nag-hire kagad ng 3 student. Na Indiano. Ayun na. So, binawasan na sila. Nakapunta na yung oras nila dun sa mga Kumbaga sila yung palahi regular, nila. sila yung regular worker tapos sila yung nabawasan para ibigay sa mga kalahi nila. Nangyari, wala na. Nag-ano na lang siya. Siya na nag-quit. Nag-quit na lang kasi nga Kalabas na ba siya naging part-timer. Ganun na nga. Pangit yung yung mga ganung policy. Ganun ang nangyayari talaga Malinaw na malinaw, ganun ang nangyayari Kailangan tayo higipitan ng gobyerno. Yung kada company sa pag-hire ng mga Kasi nangyayari, dito lang sa lugar namin, kasi nandito kami sa mga mas marami sila. So parang talagang pag pumasok ka sa mga establishment, halos lahat sila. Kahit pag nag-a-apply yung mga kabataan, pahirapan Yun na nangyayari talaga. Kaya nga talagang inaano na lalo na yung mga conservative, inaano nila na
pinopropose nila bawasan na talaga o stop muna, no? Yung mga temporary tsaka yung mga student na yan. Kailangan mabalance Kumbaga, kasi. ano nila, ma-solve muna nila yung internal na problema bago sila kumuha uli ng mga bagong immigrants. Parang ganun. Kasi wala, ang daming tao, kulang naman ang trabaho, kulang ang pabahay. Kumbaga, hindi nagtutugma. Sabi nga nila, ano, di ba, pag sa hospital, talagang aabutin ka talaga maghapon. Siyam-siyam. Siyam talaga aabutin ka sa hospital sa Oo, sobrang dami. libre, pero yun nga, talaga kailangan mo magtiis sa pila. Pila, schedule. Kahit naka-appointment ka, mag-aantay ka pa rin eh. Kahit sabihin mo ganito oras sa appointment mo, antay ka pa rin kasi ang dami. Sobrang dami. Kaya kailangan bago nila i-ano yan, yung kumbaga ayusin muna nila. Pati housing, problema, Kaya nga mahal na. trabaho. Calgary dati noon, lumipat kami rito, ang renta namin noon, 1,200. 1,000. 1,100 something. 50, Ano na yun, 2-bedroom na yun. 2-bedroom na apartment. Ngayon, yung 2-bedroom na apartment, umaabot na ng 2,000 pataas. Mga ganun. Pero may mga nakita na ako ngayon medyo bumababa na 1,500, 1,600 basement. Basement. Ganun ang nangyayari. Dati ang basement nun, nasa 800, 900. Ayun. Sobrang mura lang nun, ano? Pero kasi dami ng tao, yan, hindi na makasabay dahil kulang. Kaya nga dito sa may area namin, karamihan, mga ano na eh, mga condo, townhouse, para mas marami nga namang Maka-avail ng bahay. Oo. Ganun na talaga yung magiging solusyon nila dyan. Problema nga lang dito is, ayun nga, trabaho. Mahirap. Daming mga... thankful na lang talaga kami kasi meron kaming maayos na trabaho. Daming mga naghahanap pa rin ng mga trabaho. Ultimo doon sa Facebook na group, yung mga kabataan. Dami nagpo-post sa Facebook. Ayun. Sa amin na nga lang, sample na lang si Jermaine, di ba? Gusto magtrabaho pero wala akong makuha. Although mag-start naman na siya ng school din niya sa January. So, we'll see. Pero syempre, iba pa rin yung ano eh, meron kang experience. Yung part-time. Si Jonas kasi noon, nagtrabaho sa Jonas Timor nun, saglit lang. Pag-apply, kuha. Kahit saan mag-apply si Jonas nun, basta estudyante noon, Ang bilis lang pinapriority nila yung talaga mga eh, bata. no? O dito Part-time. sa may ano, di ba? Anong pangalan dito? Yung pinasukan niya? Sa Ido. Ido, nilalakad lang niya yun. Ang bilis noon, lalo pag estudyante, yun ang pinapriority lang. Ay, wala na kasi yung mga para sa estudyante trabaho na. Ganon kasi yung ano, Nakuha na, diskarte diba? ng mga Indiano, yung pag nakakuha, nagkaroon sila ng business or position, Priority na yung kababayan nila. kababayan nila. Hindi sila nagiging patas doon sa sa sistema. Yun ang problema. Kaya talagang nagkakaroon na ng immigration cut din eh. Naapektuhan tuloy lahat, hindi lang sila. Damay-damay na ang nangyayari. Nadadamay Kaya pati yung mga nagpapakahirap ng husto, damay sa paghihigpit. Yun ang problema ngayon. Sana magkaroon ng magandang solusyon yan. Tsaka yung mga expert na yan, hindi ako naniniwala na uuwi sila ng kusa. May uuwi niyan, pero meron din mga May mga mag-i-stay yan, sigurado. mag-i-stay. Pero nagigigpit na rin talaga eh. Kahit sa mga bus daw, tsaka C-train, nag-check na ng mga ID eh. Oo. So pag nakita nila na ano ka, na yung hindi ka Canadian citizen, parang chine-check na nila yung background eh, no? Wala, kailangan lang maghigpit eh. Kasi meron nga mga nag-overstay talaga. Ang hindi makapag-overstay dyan, syempre may mga pamilya. Lalo may mga anak. Kasi syempre mag-i-school yan. Hindi mo naman pwedeng. Hindi basta-basta yan. Kaya yung mga... Paano kaya hindi na rin siya makakapag-avail ng ng mga healthcare? Wala, pag wala kang status, wala na. Wala na yun. Mahuhuli sila dun. Kaya pa. Pag lumubig pa naman na ganyan yan, asahan mo yung hospital, puno na ng mga flu. Isa mahal pa naman ng pag na-hospital ka nang wala kang Di ba may nakasabay ako nung dito sa may Urgent area, sa urgent care. wala siyang kumbaga ano siya, visit. Visit lang, no? So wala siyang kumbaga wala siyang Insurance. Alberta Health. O, tsaka Alberta Health. Nakalagay doon nakapaskil. Kapag wala ka, 1,500 1,500 ba? consultation. Mahal. Pero may nakita ko sa Facebook mga Pilipino nagtatanong yung iba kasi parent nila nandito,
mga visit, meron silang mga sinasuggest na lugar eh. Na Na kung pwede. mga prescription lang kailangan, eto puntahan nyo. Kasi nga, napakamahal, ano? Kasi ang mahal, pero may nasa urgent care na 1.5, 1.5 ba 1.3, basta 1,000 plus. Yun ang mahirap dito. Hindi biro yung consultation, syempre, pagka ano yun, may meron ka sabihin, sige mag-x-ray ka, mag-ultrasound ka, wala Oo, na. blood works mo. Mahal. Bayad lahat yun. Babayaran mo lahat yun. Ay, naku. Kaya wala, hiling lang namin sana maging maayos lahat yan. Oo. Alam ko naman darating yung araw na yun, magiging maayos yung mga yun. Kasi nga, Magkaroon ng ano. naapektuhan din talaga nung, ano eh, nung Pandemic talaga. aftermath ng pandemic eh. Kaya malaking... Hirapan ang bumalik, ano? Laki nang nag-epekto ng pandemic talaga. Sabi nila, hindi natugunan daw natin ng recession. Kasi nga, ang dami natin pinapasok na immigrant para mapunan Pero yung... ngayon, gaya nan, wala na. Nahirapan naman din makabangon. Siyempre. Wala na. Yan talaga. Sana nga lang. Darating din naman na yung time na yun na magiging okay ang bawat gobyerno. Hindi lang naman kasi dito eh. Tsaka lahat pala nung prayers para sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Ang laki ng bagyo. Sobrang laki, no? Kahit kami nag-aalala sa pamilya namin kasi syempre, minessage na nga namin sila Ninya. Yun, yung mga kapatid niya. ate ko, gaya ng ate ko, flight niya, sana maging safe nga. Safe yung flight ng ate mo tsaka si Patrick. Syempre nag-aalala, lalo nandun sila. Na kung ano man sana mabasag bago mag-landfall yung bagyo mabasag yun. Kasi grabe. Magpapasko pa naman. Magdasal tayo para sa Kaligtasan ng lahat. Pilipinas. Hindi lang basta isang province buo Ang napakalaki laki. eh. Kaya, Tsaka yung mga nagpapakita ng mga fake news na na bagyo sa iba yata yun eh. Sa Sa iba Facebook yung Facebook na pinapakita, ito hurricane na. na sa US yata yung pinapakita dun eh. Makikita mo iba yung itsura ng mga, kumbaga, imbis na Makatulong kayo sa mga makatulong, kababayan binibigyan natin. nyo ng, nadagdagan nyo yung Takot. takot ng mga kababayan natin. Panic, takot. Wag na natin dagdagan yung imbis na ganun. Ipagdasal na lang Magdasal natin. na lang tayo na maging maayos at malagpasan natin yung problema na yun. Hindi Tama. yung manakot pa tayo ng kapwa natin. Natatakot na yun mga kababayan natin. Tsaka kung alam nyong binabaha yung lugar nyo, kung pwedeng lumikas na kayo, lumikas Agahan, na. paglikas. Kasi yung Baka mga gamit, ma-stuck mawala na kung mawala, pero yung buhay, mahirap Oo. ibalik. Yan, kikitain naman yan Mahirap. Mahirap. Pero syempre, meron ka pa rin naman chance na habang nabubuhay ka. Kaya diba? kung medyo delikado yung lugar, lumikas na. Kasi mahirap magantay na mismong last minute. Ang hirap na, lalo kung may mga bata at matanda. Nakita niyo yung nangyari sa Cebu. Napakadaming namatay na. Nakakaawa. Sana wag na mangyari yung ganun. Oo. Sabay-sabay, puro kalamidad. Wala naman kami magagawa kundi pagdasalan talaga. Kaya tulong-tulong tayo, mas maraming prayers, mas Kahit na nandito kami sa Canada, yung puso namin, nandun pa rin sa Pilipinas, Oo, syempre. kasi syempre, Diyan kami pinanganak, diyan na lumaki. dugong Pilipinong nananalaytay sa aming mga dugo Hindi nyo kami mariringgan na na English talaga Tagalog lang. Sabi nga ng isa nating nag-comment, siya, Canadian citizen na rin daw siya. Ah. Pero kahit kailan hindi siya magiging puti. Totoo yun Kasi kahit sabihin mo maging citizen, gaya namin, citizen na kami. Pero yung nananalaytay sa dugo namin, Pilipino pa rin. Pilipino pa rin. Kaya hindi mawawala sa amin yun na pag-aalala. Pilipino na thankful din kami syempre sa Canada kahit na paano Oo naman. nandito kami na Hindi naman tayo pumunta rito dahil lang gusto natin maging citizen. Siyempre pumunta tayo rito para magkaroon ng mas magandang future yung mga bata. future tsaka yung economy nila mas maganda pa rin kumpara Kung sa ang Pilipinas lang, walang mga kurakot, napakayaman sana ng bansa ng Pilipinas. Isa rin yun sa mga sana magbago. Sana may sumibol na mga bagong politiko na magpapabago ng Pilipinas. Naging tradisyon na kasi, naging livelihood na ng mga politiko sa atin yung kaban ng bayan Kaya nga, sana magkaroon ng mga papalit na merong ginunto ang puso at saka mga may malasakit sa kapwa. Kapwa. Yun
Yun ang mahalaga eh. May malasakit naman sila pag nagsasalita sila na. Pagbotohan, may malasakit. Pagbotohan, Pero after ng botohan, wala na, nalimutan na. Nga na kayo, bahala kayo. Bahain na kayo dyan. Ngayon nga lumalabas sunod-sunod yung mga kalokohan nila dahil lahat na di ba? Sana lang magkaroon ng ng patas na hustisya. Yun lang naman. Humaba na Naichika na namin yung mga lahat, mga kaganapan. Dahil kami na dito lang, dapat magde-decorate na nga kami ng pero baka next week na dahil may pasok nga siya. Sunod-sunod nga yung pasok at gahabol eh. Sula rin yung mga bata. So wala akong kasama mag-set up ng Christmas tree. Nasa baba lahat yung bubuhatin. Kailangan na yung 4 yun. Na parang naging tradisyon na namin yun. Ilang taon na. Since lumipat tayo na. Lagi. Hindi, kahit naman doon sa apartment eh. Lahat Yes. tayo. Kaya nga, since lumipat tayo ng Calgary. Kasi na nasa small town kami, lit lang na Christmas tree namin, isang salpak lang, okay na dito kahit papaano, medyo kailangan bit-bitin, kahit sa apartment. So parang tradisyon na yun. So malamang, next week na uli, namin magawa yun. Paano guys? Maraming salamat Ingat kayo ulit. lahat. Ingat kayo at saka dasal tayo sabay-sabay para sa safety ng lahat. Ng buong Pilipinas. Tama. Paano? See you on the next vlog. Bye.